Good day everyone! Welcome back to our YouTube channel. Ngayon po meron tayong aaraling laro na medyo kakaiba. Kasi ito ang laro ni Super GM Alireza Firouzja kung saan naglalaro po siya nakahiga sa kama. So kung mapapansin nyo po sa picture, ganyan siya naglalaro ng games niya sa tournament sa Super Chess Classic kasi na-injury po yung paa niya. Kaya ang nangyari, ginawa ng organizer, sa hotel room na lang siya pinaglaro and pumayag naman yung mga kalaban niya. Ang mahirap lang dito, kung titignan natin, nakatagilid si Firouzja. Siyempre pag ganyan, medyo nakakangalay yan, minsan nakaka-stiff neck, and mahirap mag-focus pag ganyan. So tingnan natin yung mga games niya, at ito po yung laban niya against Fabiano Caruana. So punta tayo sa ating game, and tignan natin anong nangyari. So dito, nag-start with knight f3, d5, c4, c6, d4, knight f6. So ito po ang main line ng Slav opening. And dito, nag-knight h4. Ayan. Actually, ito po, tira ko rin as white, no? So under attack itong bishop, may tatlong puntahan. Ang parang pinaka maganda dito is bishop e4. Ayan. So mafo-force mag f3, pagka atras, saka lang makukuha yung bishop. Pero nagkaroon na ng slight weakness sa f3 move yung white. No, ang ginawa dito ni Firouzja, umatras agad eh. Actually ito po, parang para sa akin inaccuracy na ito kasi nakuha ang bishop pair mo, no, makukuha itong bishop, walang kalaban-laban, walang kapalit, no? Kahit yung very slight weakness, wala. So, parang slight advantage na po agad ang white. So, kain, and then bishop d2. So, ito normal development lang. And ngayon, nag-bishop e7 si Firouzja. Ito po talagang napakakunti lang ang naglaro sa aking database. No, main line kasi dito is knight bd7. Gusto mo kasi itong bishop, flexible pa. Pwede dito or pwede dito sa d6 para atake dun sa h2 pawn, ano? Kasi si Firouzja nag-bishop e7, ang duda ko dito, hindi siya masyado nakakapag-prepare kasi syempre injury and wala siya sa focus nitong tournament. No, so queen b3, inatake yung b7, so depensa lang. Castling and d takes c4. So ayan, d takes c4, kumain ng bishop, b5, bishop e2, and then a5. So atake kagad ang plano ni Firouzja, pero yan po, parang hindi nga ininde. So king b1, knight a6, rook c1, so may mga threat na po dito, no, para discovered attack sa queen. Nag a4, queen d1. So matras lang. So dito, kung titingnan po natin, hindi pwede mag b4 kasi mabibitin yung a4 pawn. Ayan, so mapapasok ka lang dyan. So hindi pwedeng ganyan ang patuloy ng atake. So ang ginawa is a3 and then nag b3. So unfortunately, pag ganitong posisyon, parang sa unang tingin naka-atake ka, no? Kaso, paano na po yung kasunod? Yun ang problema ni Firouzja. So kahit na parang mauuna ka sa atake, napigil na po. Wala nang next move eh. Hindi na makatuloy yan. Hindi rin maka-push dito. Parang nangyari, nahaharangan lang nung mga pawn yung open files. Ayan. So, na queen d7. And ngayon, si Caruana naman ang atake f4, rook b8, g4. Siyempre, pag umatake sa queen side, kailangan may counter attack ka rin sa king side. No? So, nag c5, g5, knight h5. Binigyan ng question mark. So bakit po? Gusto ng engine kasi, syempre, yung knight mo papunta sa gitna, no? So pag kain, bishop f3, ito po engine line, queen f5, e4, and then queen h3. Ayan. Dapat talaga yung mga pyesa mo iginigitna mo. Yan po ang parang palagi kong tinuturo sa aking mga estudyante. Kaso ginawa ni Firouzja, knight h5. Question mark.
So dito nag-bishop e1 naman si Caruana, another question mark. Ang gusto ng engine kain. And then bishop e1, palitan ng queen. Pero ito po, mas mahirap maintindihan na mali kasi ayaw ni Caruana kumain, no? Kasi may improve po yung knight. So yan po ang idea dyan. Kapag mga super GMs usually talaga ayaw niyan kumakain ng pyesa kasi nai-improve po yung pyesa ng kalaban. Okay? So ibalik natin. So bishop e1 lang. Kaso, meron kasing c4. So pagka c4, ma-under attack yung king sa b1. So nagking a1 lang. Castling, knight e4. Ayan, kumain. Rook fc8. And then bishop c3. Rook c7. Gusto mag-battery. Queen d3. Queen d5. Bishop d2. Rook c8 battery. And then bishop f3. So ito na po yung critical position ng ating laro. So merong threat si Caruana. Simple lang, knight f6, discovered attack, babaksak. So meron dalawang paraan paano po yan iwasan, no? Isang king h8 para wala ng knight f6, or mas maganda knight b4. Ito po linya ng engine, grabe yung linya ng engine. So pag kumain ka dito, take note, hindi po kakainin to kasi kakainin ng rook. Pagka umatras or umiwas ang king, merong knight f6, mahuhuli rin ng queen. So pagka ganyan, 2 rooks kapalit dalawang knight. So syempre talo ka dyan. Ang gagawin mo, kakainin mo lang to. Ayan ang malay stockfish na depensa pagkakain, kakainin mo lang. Isa-sacrifice mo yung queen, no? Pagka-sacrifice ng queen, yung ganito pala, kahit queen up ka, ang laki ng lamang ng itim kasi napakalakas yung knight and bishop. Papasok yung rook sa c-file. So papakita ko lang isang linya. Kapag kinain mo ito, sisimplihan ka lang with rook c2. Ito na ang papasok. May check, may push pawn, may knight c3, and then rook a2. Checkmate. So dito game over ka na. Actually mate in 8 ka na po. Ayan. So balik natin. Kasi yan po ay napakalalim. Hindi po nakita ni Firouzja. Ang nangyari, umatras. Pag atras mo ng queen, lumaki po yung lamang kasi naging passive yung pyesa dito ni Firouzja. So kumain. Rook c1. Kumain lang dito. And knight b4. Atras lang. Queen d2. Ito under attack. So dinipensan. Queen a7. Knight c3. Ito naman ang under attack. Pagkatapos ng linya, babaksak 1 pawn down ang black. So queen a8. Kumain. Queen h1. Bishop c4. King h7. Knight b1. Ito rin. Babaksak na. Knight c6. And bishop b5. So ito na po yung parang critical position number 2. So dito ang last chance ni Firouzja para maka-equalize, no, para hindi mag-losing with bishop b4. Yan. Pagkagalaw ng queen, knight e7, ang idea po papasok yung knight papunta sa d5 or f5. So very active yung knight. Dito very slight advantage for white lang. Ang ginawa kasi, nag-knight d8. So pag knight d8, question mark po yan kasi wala na pupuntahan yung knight. Naging passive na. Ito under attack, babaksak. So king a2, queen b7, dinipensahan lang muna. And then pagka f6, ito po ang papansinin natin ngayon. Yung knight sa h5, no? 'Di ba kanina sabi ko dapat sa gitna yung knight. Ngayon sa h5 hanggang dulo po nung laro, hanggang natapos ang laro na ano na dito na ipit na yung knight sa h5. So bishop d3, f5, capture. Ang ending 2 pawns down si Firouzja, tapos may knight pa siya na hindi makalabas. So napakalungkot po nung knight. So queen a7, queen c2. Dito nag e5 na para manggugulo ng konti. Pag kumain, mabibitin and makakalabas na po yung knight. Pero syempre, f takes, bishop g5, queen c8,
knight f7, and then e6. So hanggang ngayon, hindi na po nakagalaw yung mga pyesa ni Firouzja. Knight h6, queen d7, queen b8, e7. So ito, promote na, no? Pag kumain ka dyan, haharangan lang, unstoppable yung promotion. Ayan. So matatalo na rin ang itim, one piece down. So ibalik natin. Nag knight f6, queen d6. Very precise. Pagka in-exchange mo ang queen, matatalo ka sa endgame kasi pwede itong i-push. So umiwas, and then queen g3. Kulong ang bishop. Only move, knight hg4 para hindi makulong, h3. So ito po lahat na-calculate na ni Caruana ito eh. Pin yung bishop knight. So knight h5, balik na naman sa gilid yung knight, queen g1, and then pagkakain, queen e1. So under attack ang knight, under attack ang bishop, double attack, one piece down ulit ang kakalabasan. So pag chumek ka po, queen e2 lang, depensa lang, kain, ito magpro-promote. Pag umatras, d5, d6, d7, panalo ang puti. So balik natin, nag knight f4, umaasa for last chance, so kinain lang po yan. And then pa queen g2, dito nag-resign na after knight d2. So kailangan medyo maingat pa rin. Pagka nag-bishop b2 ka, syempre kakainin ito, ma-4 ka pa dyan. So makaka-recover pa yung black. Pero pagka knight d2, game over na. Resign na kasi ito mag-pro-promote. So hindi mo pwedeng kainin, mag-pro-promote yan. Pwede kang kumain ng bishop pero may queen h4. Check. Knight h5 and then promotion. Ang ending po niyan, one piece down. Kasi pagka bishop c3, pwedeng i-atras lang. Or, pagka-discover check mo dito, queen e2, and palitan lang ng pyesa. Siyempre, dito po resign na si Firouzja. Talo na naman ang inabot. So, medyo nagkakalat siya dito. Ang pakita natin ng standings. Ayan. So, ang currently leading after 5 rounds si Vincent Keimer with 3.5 points. Si Caruana with 3 points. Giri with 3 points. Van Forest 3 points. Si Pragi with 3. Wesley So 2.5. So 5 draws kasi siya. MVL 2.5. Sindarov nagkakalat din 2 points. Si Deak 1.5 and si Firouzja nangungulelat 1 point out of 5 rounds. So yan po, with last 4 rounds, 1 point behind si Wesley. Pwede pa naman yan habulin. So yan po ang ating video for today. Hopefully na-enjoy nyo po itong video na ito. Kung na-enjoy nyo, please like this video and subscribe to our YouTube channel. This is International Master Jem Garcia. See you again next video.